Naglabas ng report mga kapatid ang China at sinasabi nilang 2 barko ng China Coast Guard ang muntik daw banggain ng PCG mga tol. Imagine that. Tapos Poland tutulungan ng Pilipinas laban sa agresibong aksyon siguro to ng China mga tol, no? Tingnan natin. Poland nagpahayag na tutulungan ng Pilipinas kaugnay sa mga pambubuli ng China. Isa sa mga plano ang defense agreement. Well, lahat ng to alamin natin ng buong detalye mula rito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Naglabas ng babala ang China sa mga Chino sa bansa na mag-ingat dahil sa sunod-sunod umanong mga insidente sa bansa kung saan tinatarget daw umano ang mga Chino. Pero 'di ba sinabi na ni General Torre, kayo lang naman na magugulo rito eh. 'Di ba? Biktima Chinese, perpetrator Chinese din. Eh di kayo lang din, ginagawa niyo lang war zone tong Pilipinas. Naglabas din ang China ng isang video kung saan hinaras daw ng Philippine Coast Guard ang kanilang 2 barko na nagsasagawa ng patrolya sa Scarborough Shoal. Kaya't nanawagan ito sa Pilipinas na itigil umano ang mga labag sa batas at delikadong mga aksyon. Alamin na buong detalye mamaya. Coming from them. Itigil daw ng Pilipinas sa mga labag na mga aksyon na labag sa batas. Nanantong China, alam mo yon yung tipong bully ka, di ba? Water cannon ka ng water cannon dito sa Pilipinas, no? Water cannon mo mga barko ng Pilipinas, binabangga mo. Tapos nakaranas ka ng gano'n, nag-iiyak-iyak ka na agad. At sa ibang balita, sinabi ng Poland na tutulungan nito ang Pilipinas sa pamamagitan ng defense agreement dahil umano sa patuloy na pambubuli ng China sa bansa. Bagong bansa na naman mga tol. Abang inaasahang ding pag-uusapan ni na US President Donald Trump at Pangulong Marcos ang defense and security issues at tungkol sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. Mula kay John Reps. Naglabas ang Education Ministry ng China ng isang babala sa kaligtasan para sa mga estudyanteng Chino sa Pilipinas matapos sinabi nitong sunod-sunod na mga insidenteng kriminal na tumatarget umano sa mga Chino. Over the past few months, there have been rising safety risks in the Philippines with an increase in crimes, stop and search and harassment targeting Chinese nationals. The alert is a responsible and legitimate measure taken by the Chinese government to protect the safety and rights and interests of Chinese students overseas. Okay, so nabigyan na natin ng reaction video yan mga tol, no? Nabigyan na rin natin ng komentaryo. Kayo, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment kayo sa ibaba. We once again remind Chinese students studying the Philippines to make a careful assessment of the safety risks. At the same time, we urge the Philippines to take concrete actions to protect the safety, dignity, and lawful rights and interests of Chinese students studying in the Philippines. Ang babala ay hindi tinukoy ang anumang partikular na insidente, ngunit sinabi sa mga estudyante na dagdagan ang kanilang kaalaman sa kaligtasan sakaling piliin nilang mag-aral sa Pilipinas. Ang bilang ng mga mag-aaral na Chino sa bansa ay hindi naibigay, ngunit ang mga enrollment ay bumagsak sa 100 lamang nitong mga nakarang taon, ayon sa pahayag ng Hong Kong sa South China Morning Post. Ang mga konti lang ang nag-enroll. Ugnayan sa pagitan ng pamahalaan ng China at Pilipinas ay partikular na maigting dahil sa mga pagtatalo sa mga pang-aangkin ng China sa dagat ng Pilipinas na halos lahat ay inaangkin ng China magmula sa East China Sea, South China Sea at West Philippine Sea. Gumagamit ang China ng mga water cannon at mga delikadong hadlang sa barko para itaboy ang mga bangkang pangisda ng Pilipinas pati na ang Philippine Coast Guard. Pero ayon naman kay Tita Claire, ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa.
Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi din po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. Okay, so karapatan ng China, ayon nga rito kay Secretary Claire Castro, yung sinasabi nila at karapatan nilang pangalagaan ang kanilang mga mamamayan. Karapatan nila yung propaganda na yun, sabing ganun mga tol. Pero syempre, karapatan din nating mga Pilipino na dapat malaman natin sa ating mga sarili, mga tol, na yung mga ganong klaseng ulat ay hindi natin dapat paniwalaan 100%. Kasi naratibo ng China yun mga tol eh. Tayong mismo taga rito sa Pilipinas ang makakaalam o makakapagsabi na kung ano ba yung totoong mga nangyayari. Kasi bukas naman tayo mga tol sa mga balita eh. Kung dati mga television lang, sa television lang natin mapapanood ng mga balita. Ngayon mga tol, anytime, anywhere. No, nasa social media lahat meron ng mga smartphone mga tol. Kahit ngayong mga pulubi merong smartphone. Makikita na natin yung mga balita mga tol. At kayo mismo nakikita ninyo sa paligid natin kung ano ang mga nangyayari. Siguro kung ang pagbabasehan lang natin yung mga nakikita natin, sasabihin natin hindi, magulo pa rin ang Pilipinas, di ba? Andiyan pa rin yung kriminalidad. Hindi naman nawala eh. No? Sabi rito nabawasan lang at ayon nga sa Global Index daw, gumanda yung posisyon ng ating bansa. At saka ayon nga sa report ni Nicolas Torre, ni General Nicolas Torre III, kung may mga nangyayari mang krimen na kinasasangkutan ng mga Chinese, di ba? May mga kinikidnap, may mga tinatarget na Chinese. Ang gumagawa naman daw noon is mga kapwa din nila. Yun ang sabi ni PNP Chief General Torre, mga tol. Hindi yung katulad ng ulat ng China na parang ang pinapalabas nila mga Pilipino, 'di ba? Tinatarget ang mga Chinese nationals. Sabi ko nga napakatagal na nating kasama mga Chinese dito sa Pilipinas. Yung iba nga dito na nagkaroon ng mga malalaking negosyo, dito na yumaman eh. 'Di ba? Dinaig pa tayo mga Pilipino. Well, pagdating naman sa mindset, di hamak na mas magaling talaga yung kanila. No, tuloy natin 'to. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. Kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng protection. At sa ibang balita naman, nasa Amerika ngayon si Pangulong Marcos upang makipagpulong kay US President Donald Trump at sa iba pang mga matataas na opisyal. At sa pulong ni Trump at Marcos ay pag-uusapan umano ng dalawang leader ang tungkol sa defense and security issues, pati na ang tungkol sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong hakbang umano ng China. It will be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time also, I think President Marcos would like to see how we can work with the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea. Hindi pa malinaw kung ano ang plano ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ngayon ay hindi pa rin napapakinabangan ng Pilipinas ang ilang mga bahura sa West Philippine Sea dahil kontrolado pa rin ito ng China kahit nanalo ang Pilipinas sa Arbitral Award. Kaya ayon kay Senior Associate Justice Antonio Carpio, it's not a complete victory for us as of now because we cannot get the gas in Reed Bank. US is prepared to provide moral support when we go there to survey and drill, but after that they cannot be there 24/7 the whole year round. It's up to us. Tama. I mean, the US Navy does not exist to protect us. Tama. Hindi naman talaga natin dapat iasa lahat diyan sa Amerika. Kaya nga kailangan natin talagang magpalakas eh. To us. I mean, the US Navy does not exist to protect us. I mean, we have to
protect our... Samantala, dahil sa patuloy na pambubuli ng China sa Pilipinas, ang Poland ay interesado na tulungan ang Pilipinas sa pamamagitan ng defense agreement. Ayon sa Poland ay importanteng mapalakas ang ekonomiya at seguridad ng bawat bansa upang mabawasan ang pagdepende ng mas mga malalaking bansa. Yes, we are interested in discussion. Yes, absolutely. With all like-minded countries in Southeast Asia. It's absolutely no question about that. Because we think your security is our security. If we fail here, you are in trouble. If you are strong, it improves situation. No, we don't accept any limitations on the sea traffic through, for instance, Taiwan Strait or anywhere else. Because it's against the international law, and we will not accept it. Poland completely supports the ruling of the Permanent Court of Arbitration. Ang Poland ngayon ay panglima. Suportado ng Poland yung ruling ng Permanent Court of Arbitration, which is panalo nga natin yan pero sabi nga ganun ni retired Associate Justice Carpio, hindi pa natin nakuha yung complete victory kasi nga hindi pa natin napapakinabangan yung gas doon sa may Reed Bank, di ba? Kailan natin mapapakinabangan, mga tol? Sa may pinakamalaking military budget at pangatlo sa may pinakamalaking puwersa militar sa mahigit 30 bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang Poland ay inasahan din makakapasok sa G20 o 20 pinakamayamang bansa sa buong mundo. Nice. At dagdag na balita, naglabas na naman ng kasinungalingang video ang China kung saan hinaras daw ng isang barko ng Philippine Coast Guard ang kanilang 2 barko na nagpapatrolya umano sa tinatawag nilang Huangyan daw o Scarborough Shoal. Sinabi ng Chinese state media na 3 beses daw umanong gumawa ng delikadong maniobra ang Philippine Coast Guard vessels na BRP Teresa Magbanwa kahit na ang kanilang barko ay diretso lamang umano ang takbo. Kaya naman nanawagan ang China sa Pilipinas na itigil umano ang mga paglabag sa batas at iwasang gumawa ng mga delikadong aksyon. Ugag talaga tong China, mga kabayan. Yung bully umiiyak, no? Yung bully umiiyak, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa mga videong napanood natin at dito sa mga pahayag na napanood natin mula sa iba't ibang mga sources? No, anong masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.